Migrante, may kakampi ka! Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka! Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka! Isang magandang morning sa atin lahat. It's second Saturday of the month, January 2015. At syempre, kaliwat kanan na naman ang kapistahan sa atin, no, sa Pilipinas, no. Iba't ibang klaseng feast day ang meron tayo. At syempre, katatapos lamang ng January 9, no, ang Poong Nazareno. At syempre susunod dyan naman ay ang mga kapistahan naman ng Santo Niño. No? Napakaraming nagsasaya sa kapistahan ng Santo Niño. Ang Cebu, no? Napakalaking selebrasyon yan. Ang alam ko, meron pa rin sa Tondo at meron dyan sa Pandacan din. No? Halo-halo, napakarami ng selebrasyon para sa ating Santo Niño. At siyempre bukod pa dyan, sinalubong din tayo ng pagtaas ng pamasahe ng MRT. Dumoble. Kaya kayo, huwag kayong magdadala ng eksaktong pera. LRT din daw pala. MRT, LRT, no? At sana ang inaasahan natin sa pagtaas na yan, sana naman ay napakaganda ng serbisyong idinudulot sa atin na ng mga serbisyo nila, ano, ng MRT, ng LRT. Wag lang sana naman na pamasahe lang kailangan ninyo. Ano po? At gayon din naman, ano, ang pagtaas pa rin ng singil sa tubig. Nako, hindi tayo papayag sobra. Kami ngayon walang tubig eh. Diba? Kaya tataas daw ang tubig. Ano pa kaya ang tumaas? Ano pa bang ibang tumaas? Walang tumaas sa tao. Ano? Puro na lang ang mga singilin natin. Kaya sa araw na to, medyo karamihan dyan, mainitang ulo na. Lalo na si nanay, si tatay. Dahil sa nagdaang mga okasyon nung nakaraan, ano po? Ang daming mga gastusin nung nakaraan. Pero syempre, relax lang muna tayo at makinig kayo sa inyong lingkod. Yan. Okay, mga kababayan, it's second Saturday of the month, kaya dapat be happy, ano, medyo ilang tulog pa para magsweldo, no. Naku, ang daming bayarin. Bayarin natin sa ilaw, sa tubig, sa credit card. Yan, lahat po ng yan ay handa nating bayaran. Ang PLDT, ayan, nako. Dahil nga sa halos 2 linggo, na holiday, ang laki ng gastos, ano po? Iba yung nasa bahay ka, walang ginawa kundi magbibili ng mga pagkain, ano? Pero ang sinasabi natin, ang kasiyahan na dinulot natin sa ating pamilya nung holiday season ay kakaiba po yun. Kaya sabi nga natin, ang mapasaya natin ang ating mga anak, ang ating mga kapamilya, ay hindi po yan mababayaran ng salapi o kahit anuman. Yung kaligayahan ay hindi mababayaran ng kahit anong bagay. Yon. So, isipin na lang natin na naging masaya tayo sa pagbabanding sa ating mga kamag-anak at sa ating pamilya. O sige, anyway, happy New Year po sa ating lahat. At syempre, alam niyo ba na mga OFW ngayon naman ay magbabalikan sa abroad.
At ang iba naman ay mag-aayos ng kanilang papeles, di ba? Actually naman, pag dumating ka sa Pilipinas, kailangan mong magbalik, manggagawa ka. O, kukuha ka na naman ng mga iba't ibang mga papeles. Yan. At huwag niyong kalilimutan na asikasuhin lahat ang mga papeles para walang hassle sa pagbabalik ninyo sa bansang inyong pagtatrabahuhan. O sa airport pa lamang, konsumisyon na kung di maayos ang inyong mga papeles. At syempre, ingat-ingat lang sa mga taxing inyong sasakyan. Una, kaya. Download mo. Una, kaya. Okay. At syempre, wag na rin kayong pumila sa POEA dahil meron na tayong BM Online na tinatawag. Una, kaya. Una, mas mainam daw na gumamit na lang ng internet sa mga OFWs na nagbabakasyon sa Pilipinas. Dahil instead na pumila kayo, ay sa mga internet po kayo pumunta. Ayan ang sabi sa atin ni Administrator Hans Leo Kakdak. Dahil may BM Online na, mas mabilis ang proseso, tipid sa gastos, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na bibili ng pagkain. Instead, pumunta kayo sa mga internet dahil may BM Online na po. Open lamang ninyo ang bmonline.ph. Yan. O kaya POEA, nandun na yan. Sa mga kwalipikado, gumamit ang BM Online, processing kagaya ng mga OFW na walang database ng POEA, maaari naman kayo makipag-appointment. Kung hindi kayo, wala kayong access para dito, o wala kayong database, maaari kayong manghingi ng appointment para makuha ninyo ang inyong OEC. At bukod pa dyan, may mga ilang BM Processing Center ng POEA matatagpuan ninyo sa Trinoma sa Quezon City, SM Manila, Duty Free Philippines sa Parañaque. Yung Duty Free Philippines sa Parañaque po yan, sinasabi ko. Pag-ibig Main Office sa Makati, meron din sa OWA Pasay, at siyempre yung POEA sa Ortigas. Maaari din magproseso ng OEC sa mga opisina ng POEA San Fernando o San Fernando, La Union, Tuguegarao, Cagayan, Baguio City, SM City, Pampanga, Calamba, Laguna, Legazpi City, Cebu City, Iloilo City, Bacolod, Tacloban, Davao. Zamboanga meron din, Cagayan de Oro, Coronadal City, Butuan at Bunggao, Tawi-Tawi. Ayan, naku. At siyempre bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, magpasalamat muna tayo sa ating mga lahat ng nagtaguyod sa karapatan at kagalingan ng ating mga OFWs at ng ating himpilan. Ay thank you very much. Siyempre of course sa pag-ibig, naging successful naman ang ating OFW Gawad Parangal. Maraming pong salamat. Palakpakan natin ang pag-ibig, ha? And of course, ang PhilHealth, thank you very much. Ang PhilHealth, ang Social Security System, ang iRemit, ang Bank of Commerce, sa inyo po, maraming salamat po. At sa ngayon naman mga okasyon ng Enero, yung sinabi natin kanina, ang isang hindi pa rin natin makakalimutan ngayong panahon ng itong Enero na ito sa pagbukas ng taong 2015, ang pagbisita sa atin ng Santo Papa. Siyempre of course, kaliwat kanan ang kapiestahan ngayon ng Santo Niño, no? At para sa ating unang hirit ng ating programa, ang Alam Ba Ninyo? Alam ba ninyo na ang itim na Nazareno na kilala bilang Poong Jesus Nazareno sa Espanyol ay Nuestro Padre Jesus Nazareno? Ito ay ang gataong imahe ni Jesus na may pasampasan na krus na nakalagak ngayon sa simbahan ng Quiapo sa Maynila.
Mula pa noong 1787, ito ay gawa sa maitim na kahoy at nakabis ng maroon na bata. Sinasabing nasunog ito sa galyong sinasakyan nito mula Mexico. Iligtas mo kami At patungo sa Maynila na magkaroon ng sunog, ngunit wala namang katiyakan ang sanhi ng itim nitong kulay. At pawang mga pagpapalagay lamang yung sinasabi nilang itim. kaligtasan. Ang imahe ng itim na mira ay dinala sa Maynila ng mga pare mula sa Agustinian Recollect noong May 31, 1606. Ang imahe nito ay inilagak sa unang simbahan ng Recollect sa Bagong Bayan. Nilulwala At ngayon nga po ay parte na ng Rizal Park. At pinasiyahan noong September 10, 1606. dinarangal. Samantalang noong 1608, ang pangalawang pinakamalaking simbahang Recollect na inihandog kay San Nicolas de Tolentino o Saint Nicholas of Tolentine na natapos sa loob ng Intramuros na kung saan nakalagak ngayon ang gusali ng Manila Bulletin. Nazareno, At ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay inilipat dito. Ang mga pari ng Recollect ay patuloy na isinulong ang debosyon sa paghihirap ni Jesus sa pamamagitan ng nasabing imahen. o kami sa kasalanan, ang Nakalipas ang 15 taon, nabuo ang Compradya de Jesus Nazareno at itinatag noong April 21, 1621. dinarangal ka na. Nakatanggap ito ng papal approval noong April 20, 1650. Walhati ka na. Ang approval ay mula kay Papa Inoncio X. Jesus Nazareno. Samantala, noong 1787, si Basilio Sanco Junta y Rufino, ang arsobispo ng Maynila, ay nag-utos na ilipat ang imahe sa Quiapo sa ilalim ng pagtaguyod kay San Juan Bautista. Ang imahe ng Nazareno ay naisalba sa iba't ibang kalamidad at digmaan tulad ng nasunog ang simbahan sa Quiapo noong taong 1791 at nasunog uli ng 1929. Gayon din ang lindol noong 1645 at nasunog uli ng 1863. At ganun din, nagkaroon ng pambomba sa Maynila noong 1945. Ito'y panahon pa ng ikalawang digmaang pandaigdig. At matapos yan, noong 1998, isang replika ng orihinal na imahe ng itim na Nazareno ang ipinirada dahil sa pinsalangang nakamit po ng orihinal na imahe at mula noon, ginamit na ito sa mga prosesyon habang ang orihinal na imahe ay nananatiling nakalagak sa loob ng simbahan. Kasama ng iba pang maliliit na replika ng imahe ay matatagpuan natin sa loob ng Quiapo Church. Dinarangal ka na. Samantala, ang relihiyosong pamimintuho ng Poong Jesus Nazareno ay pinagmulan na ng kabilang narito ang mga Pilipino na tukuyin ang kanilang mga sarili sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Jesus Nazareno. Marami pong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay nauugnay sa kanilang kahirapan at pang-araw-araw na pakikibaka sa sugat at masaklap na naranasan ni Jesus na kinakatawan ng imahe. Kahit nga na ang pigtakasi ng basilika mismo na si San Juan Bautista, ang itim na Nazareno ay mapuspos. Ito'y dahil sa apila ng masa. Ang mga deboto ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng kanilang pagpalakpak
sa katapusan ng bawat misa na inaalay sa dambana. Ang krus mong tinamatayan ay Samantalang ang katangi-tanging debosyon na ito ng mga Pilipino sa itim na Nazareno ay nakapagbigay karagdagang papuri mula sa dalawang papa, sina Inocencio X noong 1650 sa pagkakatatag ng Compradja de Jesus Nazareno namin. at si Pio XVII noong ika-19 na siglo sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulhensya sa mga nagdadasal sa imahe ng itim na Nazareno. At sa kasalukuyan, ang debosyon sa itim na Nazareno ay patuloy na nagbibigay sigla at kapayapaan sa mga deboto. Sa kabila ng mga sakit, galos, sugat, at kung magkaminsan po, kamatayan ang natatamo ng mga deboto sa nagaganap na prosesyon. At di alintana ito ng mga deboto. Yan, no? Siba, kahit anong mangyari, doon pa rin sila talaga. Kasi may pinaniniwalaan po ang ating mga deboto. Samantala, ipinagdiriwang ang kapistahan ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. At yan nga ay kahapon. Padre Jesus. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to! Sakto, Nay. Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Iparegister na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. And now back to our regular programming. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Hiniling ni Overseas Philippine Workers Representative Attorney Roy Señeres sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Enero o sa January 19 sa Department of Foreign Affairs na pag-aralang mabuti ang sitwasyon ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa Libya. Ito'y upang madesisyonan kung kailan pa ba ipatutupad o kailangan pa bang ipatupad ang travel ban sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa naturang bansa. Matapos na ilang OFW ang humingi ng tulong na pabalikin na sila sa Libya.
Ayon kay Senyeres, medyo matagal na rin daw na idineklara na ligtas di umano ang lugar na pinagtatrabahuhan ng ating mga kababayan. Lalo na't isolated lamang daw umano ang kasong pagpugot ng ulo sa isang Pinoy sa Benghazi City. Tinawag pa ng opisyal na walang puso ang mga nagpapatakbo sa DFA dahil sa hindi nila pagbibigay simpatya sa mga pinauwing OFWs, lalo na't ilang buwan na silang walang income matapos sa pilitang pinauwi. Samantala, patuloy pa rin ang normal na pamumuhay at paghahanap buhay ng ilang Pinoy professors sa Alcoms, Libya. Sa kabila ng tensyon, bunsod ng patuloy na bakbakan ng mga magkakalabang grupo ng mga rebelding Libyans. Ayon kay Khalil Narutam, isang Pinoy professor sa Al-Marjib University na kamakailan lamang ay pumirma sila ng panibagong kontrata upang patuloy ang pagtuturo nila sa naturang universidad. Sinabi ni Narutam na 17 Pinoy silang professor sa naturang universidad at may ilan pa sa mga ibang universidad tulad ng Garian, Dernan at Tobruk East. Anya, pumirma na naman sila ng panibagong kontrata kaysa umuwi sa Pilipinas at hindi na sila makabalik pa sa Libya dahil sa umiiral na Alert Level 4. Paliwanag naman ni Narutam na wala silang dapat ikatakot sa kanilang kinaroroonan dahil malayo sila sa mga nagbabakbakang rebelde. Kaugay nito, hinihiling ng mga overseas Filipino workers sa Libya, pati na mga nagbakasyon lamang na OFW sa Pilipinas na ibaba na ng gobyerno ang umiiral na Alert Level 4 upang makabalik na ang mga nagbakasyon sa kanilang mga trabaho sa Libya. Dagdag pa ni Narutam, maraming Pinoy na nagbabakasyon lamang sa Pilipinas ang naghihintay pa rin sa kanilang mga trabaho sa Libya at pati na rin ang mga Libyan employers ay naghihintay at umaasa na makabalik sila sa lalong madaling panahon. Ipinagmalaki naman ni Narutam na marami ang Pinoy na nagtatrabaho sa kumpanyang kolehiyo at universidad at ospital sa Libya dahil gustong-gusto ng mga Libyan employers at iba pang dayuhang employers ang mga Pinoy workers. Samantalang tiniyak naman ni Department of Foreign Affairs spokesperson Charles Jose na nakipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Hanoi sa mga otoridad ng Vietnam kaugnay sa kalagayan ng mga Pinoy at para magbigay ng kaukulang pag-asiste sa search operation. Pagdadalamhati naman ang sumalubong sa bagong taon ng mga kaanak, kaibigan at kakilala ng isang Pinoy na namatay sa isang shipyard sa Pearl Harbor, Hawaii. Kinalala itong si Jeffrey Andrada, 42 years old, may asawa, tubong Pascuin, Ilocos Norte, ngunit naninirahan sa Waipahu, Hawaii. Matapos itong dumating noong January 1, ang bangkay ni Andrada mula sa Hawaii sa kanilang tahanan sa barangay Kurosikis, bayan ng Pasukin. Samantala, ayon kay Mrs. Andrada, dumulog na ang kanilang pamilya sa isang abogado upang maisampa ang kaukulang kaso laban sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng naturang biktima. Ito ay upang makuha ng pamilya ang kaukulang benepisyo na nararapat ibigay kay Andrada, lalo na sa pagkamatay nito. Hinihikayat ang mga overseas Filipino workers na magtapos
o nakatapos lamang ng high school o di kaya college undergraduates na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng open distance learning. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, asawa ng celebrity politician na si Sialani Solidad, kapag nadagdagan ng mga kaalaman ng mga hindi nagtapos na Pinoy, ay mas malaki ang tsansa ng mga ito na makahanap ng mas maayos na trabaho at mas mataas na sweldo sa abroad. Ito'y pahayag ng naturang kongresista matapos pirmahan ng Malacanang ang Open Distance Learning Law o Republic Act 10650. Sa record naman ng Philippine Overseas Employment Administration, mahigit 5,000 Pilipino ang umaalis ng bansa araw-araw para sa kanilang contract jobs sa labas ng bansa. At karamihan umano sa mga ito ay high school graduates, holders of post-secondary certificate courses at college undergraduates. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Mission Impossible. Gaano ang kabigat? Problemang legal may katapat dito sa Mission Impossible. Okay mga kaibigan, ngayon naman ay nandito tayo sa ating Mission Impossible. Pagpasok pa lang ng taon, marami nang tumatawag sa atin, sa inyong lingkod. Hindi natin babanggitin ng mga pangalan. Ito yung mga nag-run away sa kanilang mga employer. Merong nagsasabi na itong isang OFW na to, 7 buwan na raw siya doon, pero hirap na hirap siya sa pagkain. Alam pa ho ninyo sa Saudi Arabia, particular kasi ang mga tumatawag sa atin ay mula dyan sa Saudi Arabia talaga, no, na mga nag-run away, kung hindi man, may mga ilan ngayon na sinasabing gusto na nilang umuwi at bumalik sa Pilipinas dahil hindi nila makasundo ang kanilang mga employer. Lalong-lalo na po daw yung babae. At may isang tumawag naman sa atin na tulungan siya na makabalik ng Pilipinas dahil siya raw ay pinagtatangkaang abusuhin o halayin ang kanyang employer. Ang sabi niya nga, manyakis daw yung kanyang employer. Alam niyo, sa Pidos pa lang mga kababayan, kung di ako, maraming mga kulturang kakaiba talaga ang Saudi Arabia o ang mga Muslim. At alam ko, nabanggit ko na yan dun sa ng Saudi Arabian. Alam po ninyo, ilang mga kultura dyan at saka yung mga ilang batas na sinusunod nila, yun nga po, kakaiba ang kanilang kultura, ang kanilang mga pulisiya sa buhay at ang kanilang mga paniniwala. Sabi ko nga po ay yung mga paalala natin, alam nyo, unang-una, hindi pwedeng maligo ka at lalabas ka ng banyo, dahil common yung banyo, hindi wala ka naman sariling banyo, na basa ang buhok mo paglabas mo. Kasi sa kultura nila, kapag ikaw ay naligo at basa ang buhok mo na lumabas ng banyo, ang ibig sabihin po nun, mga kaibigan, handa kang makipag-sex. At payo pa rin natin, tumakbo ka agad kayo o magsumbong ka agad kayo sa inyong mga embahada. At binigyan namin yung mga umaalis, papuntang abroad, lalong-lalo ang particular ang Saudi Arabia. Binibigyan po namin kayo ng mga numero na pwede ninyong tawagan. Especially yung numero ng OWA, ang numero ng mga embahada ay dala-dala po ninyo. So ayan,
Pero tayo bilang kapartner naman natin ang Sampilak. Ayan. Hinihingi po natin yung mga numero ninyo dyan sa inyong mga pinagtatrabahuan. Kung may mga numero, may mga cellphone kayo, hinihingi po namin yan para ibigay naman natin sa mga taga Sampilak sa pamamagitan po ni Miss Mila Lapus. Yan. At syempre, para sa ating Mission Impossible, nakausap muli natin si Miss Mila Lapus. Hello, ma'am. Sige po. Hello po. Apa. Ma'am, yung pong Apa. nakausap ko na po siya, tsaka yung hospital na kinaroroonan niya. Apa. Siya po, ma'am, ay nasa Riyadh. Ang Oo gusto nga, pong mangyari, kuhanin ko. Hindi ko naman po siya makukuha dahil malayo ako. Masyado malayo nga po eh. Mhm. Pero ma'am, ano sabi Meron niya? po siyang exit visa, tapos meron po siya, nasa kanya na po, nandun na po yung passport, sabi po sa akin doon sa ospital, yung passport niya, tsaka exit visa, hawak ng ospital. Pwede Ngayon siyang po, umalis. natatakot po siya palagi na baka daw siya kuhanin. Sabi ko sa kanya, Sige, ma'am. huwag kang matakot dahil nag-usap na kami. Pag may ticket ka na, ihahatid ka mismo sa airport, pulis ang maghahatid sa'yo. Sabi ko po sa kanya. Slow siya na no, ma'am? May exit visa niya. Ang ticket po ang kailangan namin dito, ticket na, dahil yung agency daw po niya, hindi na daw sumasagot. Sige po. Hindi kaya siya pwedeng kuhanin ng embahada natin? Pwede po siyang kuhanin. Kung malapit lang po ako sa kanya, kukunin ko. Pwede po siyang kuhanin. Oo nga po, malayo kayo, ma'am. Yung embassy natin doon kaya? Tumatawag nga po siya doon. Binigay ko po yung number doon. Di naman po siya sinasagot. Anyway, ma'am, andun pa rin siya sa ospital. Opo, 2 buwan na daw po pala siya doon sa ospital. Ngayon lang natin nalaman. Oo nga eh. Buti nga, nabigay sa atin ng telepono eh. Oo. So, ma'am, yung iba natin, kamusta naman? Sige, gagawin natin para yung kay... Opo. Kasi po, ticket lang po kailangan nun. Ang problema ko, hindi ko na ata makontak uli yung pamilya. Dahil nung sinasabihan ko sila, pumunta dito sa kanila, doon sa OWA, doon sa kanila, doon sa Region 3, parang wala daw pamasahe yung asawa, ganyan. Malapit Yung, sila kasi doon. yung auntie po niya, ma'am. Ma'am, may telepono ka ba nung auntie? May telepono ka nung tumawag auntie? po ako sa kanya. Opo. Sige ma'am, kukunin ko lang nga yung telepono nung auntie. Ano po number? Sandali lang po. So, Sulat 2 ko lang yung months number. na siyang nasa ospital. Opo, 2 months na daw po. Ma'am, ano ang sakit nun? Tumakas siya sa amo. Oo. Tapos? Na parang napilayan po yata dahil hindi po niya sinabi pati yung totoo doon nung in-interview siya. Siya po pala nirate nung amo niya. Kaya siya tumakbo. Kaya po sa akin po niya sinabi, hindi siya nagsabi doon sa sa Mukha nga hospital. hindi oo. Sabi ko nagkamali ka. Bakit hindi po siya nagtapat? Yun ang isang problema doon sa ating mga ibang mga kababayan, hindi nagtatapat talaga dahil nahihiya siguro. Kahit hindi po dapat mahiya dahil po yun aksidente din. Nakakahiya. Tsaka talagang dapat lang niya pagtapat para magkaroon po siya ng katarungan dito. Kung malapit lang kayo, sandali lang yan, ano? Sandali lang po. Sandali lang, nandun ako, kukuhanin ko talaga. O, kaya nga po. Sa bahay ko, pag dadagan-daganin ko, nalang nakatayo na tututot. Oo nga eh. Palamihin mo nga. Ma'am, mag-gremlins ka nga. Pumunta ka naman sa ibang mga lugar. Gremlins. Nakita niyo po sa akin na tumatawag yung buong kingdom dito. Oo nga eh. May bago na naman ako binigay sa inyo, ma'am. Opo, nakausap ko na po. Ano sabi? Anong pangalan nito, ma'am? Isa na to? Anong pa nakalimutan ko. Si Rodeline? Hindi, may Opo, Rodeline. Hindi po, may, nakalimutan ko isa. Nakausap ko na po yung taga Jeddah. Nakausap ko po. Pinayuhan ko na lang siya kasi po, yun parang natatakot din lang. Sabi ko, pakausap mo sa akin yung amo mo. Para hindi ka... diba? Is na yun. Nagpasalamat nga sa akin to sila Rodeline. Opo. Sabi ko, basta pagka may kayong ganyan, dayalan nyo ako at ako makikipag-usap, yun po sinabi ko. Oo. Kahit malayo kayo. Ang dami nga po sa Jeddah, amo lang kinausap ko, pinauwi sila lahat. Kaya nga. Sa susunod, presidente ka na nila dyan. Din po, masarap po yung masarap magmahal sa mahirap.
Totoo yan, totoo yan. So may isang, aside from Rodilyn, may isa pa eh. May bago akong binigay sa na ba yon? Apo, ayun po. Text po sa akin ni Ami. Okay. So, kamusta ka na dyan, ma'am? Paskong Ito po, Pasko at mabuti bagong pa taon na rin. may kaso. Kailan kaya babalik din eh? May awa po, Diyos. Bahala na po ang Diyos sa akin dito. Parang ang tagal-tagal mo na dyan. Matagal na po dahil tuwing mauwi po ako, tuwing paalis ako, may pumapasok pong distress. Oo Hindi nga lang eh. naman po yung unang 90 nang inalagaan ko, mas may nauna pa po doon. Bago po nakarating sa inyo yung mga problema dito, mas marami na pong nauna doon. Kaya nga, oo. At napakaganda rin naman ng siguro ating... po, yun ay plano ng Diyos, kaya hindi ako makauwi, gawa ng mga tao nga po. Oo nga. Wala pong nakasang loob dito na magtanggol sa kanila. So, kamusta naman ang si Aling Salve dyan? Bumabalik Sino pa ba po? dyan si Salva? Si Salva po nandun po sa employer niya. Sabi mo sa kanya, tumulong naman siya sa iba din, ano? Ano po, matigas din po ulo kasi noon. Mukha nga. Dahil, nasa ayos na po. Gusto pa, hindi ko pa alam kung ano pang ayos ang gagawin namin. Nandun niya sa maayos. Ganun talaga. So, sige po ma'am, ano po mga balita pa nating iba dyan? At para... Ayun po, ngayon, po, dahil yung mga alaga ko nga, nagsampa po sa labor. Ngayon lang po sila, nung nakaraang linggo po dumating dito yung taga-OWA, tsaka doon lang sila nakakuha ng papel para sa kanilang reklamo po. Nang nakaraang buwan po, hindi sila nakakakuha pa. So nakakuha na naman ulit yung mga ilan nating kababayan dyan? Opo, meron po silang, yung para po sa labor ba? Yung reklamo nila sa labor. Oo. So ina-action na naman ang Tapos labor dyan? Meron na rin po akong na-transfer na isa ulit. Tapos yung isa pa yung nilalakad ko din po para ma-transfer. Ibang kumpanya po kasi sila eh. So, napakadaming trabaho. Kumusta naman sila Arthur? Nasa trabaho po sila. Trabaho Nandito po kami naman. lahat sa trabaho. Ako nasa trabaho din po ako. So, ma'am, paano ka kumukuha ng dakas? Paano ka kumukuha ng tibay ng loob? Yan, sa sarili mo, sa ginagawa mo? Una po ay Diyos. Tapos, siyempre po, lumapit na po ako kilala po ako ng lahat ng sa gobyerno dito. Kaya nga eh. Baka sa susunod Dahil dyan yung ka na. embassy natin, yung embassy natin talagang hindi po bali, parang wala po kaming maasahan, ganun. Ngayon, kami na po yung naglakas ng loob na lumapit sa gobyerno dito. Kaya dito po kilala ako isang embassy. Dyan na mismo. Opo, kumuha po ako sa embassy, sa gobyerno po dito ng Saudi. Dito na po ako nagpakilala. So, tinutulungan ka naman nila? Sila po yung tumutulong sa akin, po. Isipin mo yung mga ganyang klase. Naku, nakakahiya naman sa ating embassy dyan, ano? Pero ma'am... Yun nga po eh. Kaya nga po, dapat nga mahalin nila yung kapwa nila, kababayan nila eh. Tapos iba po yung trato napakabagal nila nila. sa amin kasi dito eh. So, meron ka bang gustong sabihin sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo yung mga miyembro nyo na nagsibali ka na dito, na nangungumusta sa inyo? Kumusta rin po sa kanila lahat sa mga miyembro kong nagsiuwi dyan? Oo, yung iba kasi may trabaho na daw, tumatawag sila dito at nagpapasalamat. Sabi ko nga, mag-guest sila sa ating programa para makita mo din, ano? Minsan po, dapat po, kasi po marami na po yung nandiyan na napauwi na talaga. Yun nga, ikaw na lang hinihintay namin sa pag-uwi. Anyway, ma'am, nakita ko yung mga ano nyo, yung Christmas party nyo, yung mga, ang dami, magaganda. Bagong election, ano po yun, nag-election po kasi ulit, bago na po yung vice president namin. Sino na? Ako lang po yung di mapalitan. Oo nga no? Iba kayo Berheltan po. Yung pong bago namin pinasa sa inyo mga picture. Ayun na yung mga officers na bago ngayon. Opo, sila na po. Malay mo, makadaan ako dyan, ha? Parang may mga balak-balak tayo. Oo. So, anyway, ma'am, ano pa yung mga ibang balita mo at ikaw yung napatawag nga? Ayun nga po, yung kay para po hindi na po sila masyado pang nag-aalala dahil nakausap ko na nga po yung Oo, tatawagan ko to ngayon mamaya. Opo.
Kasi po hindi yung auntie niya masyado pong nag-aalala. Dahil para pong, sa pakiramdam ko nga po sa kanya, parang nawawala na po sa sarili. Lagi siya pong nagsasalita, lagi siya. Ganon na po siya. Kaya gusto ko po hanggat maaari, makauwi po siya ng maayos. Sige. Pero kasi Sa lahat ng ngayon, madaling panahon, ma'am. siguro mga January pa natin yan maanuhan at tatawagan ko nga itong tiyahin niya para makatulong pa rin tayo ng dire-diretso. Ano po? Nga po. So, sige, salamat ulit, ma'am. Ikaw pa tumatawag sa amin dito. At nakita natin, pakibati natin yung ating mga opisyalis ng Sampilak ngayon dyan, ma'am. Pakibanggit lahat yung ating miyembro ng Sampilak. Pinabati ko po lahat ng mga masisipag na opisyalis ng Sampilak, ang Vice President namin na bago na si Berheltan, yung amin pong Secretary na si Rogita Riqueta, ang kanyang Assistant Secretary na si Laberly Comora, ang amin pong Treasurer na si Marivic Maliwat, at ang kanyang assistant na si Juliet, ang amin pong auditor na si Jomar Habeliana, advisor na si Arthur Opiñano, si Alfredo Canlapan, si Ramil Marquez. Yung Ramil Marquez po talaga saludo ko diyan. Yan po sobra talaga ang kanyang suporta. Ito sila, ma'am, itong sila Salvador at saka si, ano yung isa pangalan ng isa? Si Miss Pumar. Si Salvador, si Lynn Pumar po, ay siya po binabati ko si Chairman, maraming salamat siya at kaya nakapunta diyan at nakuha yung ating award. At ganun din po sa kanyang asawa na si Salvador. Sila po yung chairman, siya po yung chairman ng Sampilak RR. Oo nga, at sabi niya. Ang vice chairman po niya ay si Jojo Francisco Tratad po. Ano po, nandiyan din po siya sa Pilipinas. Okay. So, thank you very much, ma'am, ha? At sana huwag kang magsasawang tumulong sa ating mga kababayang OFWs, especially yung mga kababaihan natin na talaga namang kawawang-kawawa. Ano po? Opo, mahal ko po ang mahihirap, ma'am. Oo nga eh. At Nakatulad syempre, ko. hindi, pare-pareho Mahirap tayo. na katulad ko. Oo nga. Anyway, ma'am, yung pamilya mo rito, kamusta naman? Batiin mo naman. Binabati ko po ang aking pamilya. Sila po talagang lagi pong masaya. Awa na po ng Diyos, walang problema. Kahapon nga po sila. Tuwing linggo sila sama-sama at namamasyal. Salamat din sa Diyos at ako po'y walang problema sa aking pamilya. At sila po'y maunawaan nila kung ano yung ginagampanan ko dito. Hindi po sila naghahanap ng kung ano pa man sa akin. Okay. Pinabati ko silang lahat. At syempre, miss na miss ka na ng pamilya mo at miss na miss ka na rin namin dito sa Pilipinas pag bumalik ka dito. Kaso pa rin nangahawakan mo. Marami sa Facebook nagsasabi sa akin, kailan ba uwi mo? Sabi ko, kaya ako siguro hindi ako makauwi. Maraming nag-aabang. Ay ma'am, sino yung, may isang babae doon, di ba, may pamilya siya na, nakita ko yung sa Facebook mo eh. Na-locate na ba yun? Nahanap niya ba yung asawa nun? Alin po? May isa, sa Facebook mo po, meron akong isang nakita na doon na pamilya na humihingi ng tulong na hanapin yung asawa niya. Parang ganon? Ano po yun? Pinaano po nila sa akin dahil nandito po yata sa Saudi yung asawa. Na yung may pamilya niya nasa Pilipinas, pinabayaan niya. Hindi ko rin po kilala hindi ko rin po kilala yung lalaki pero inano po nila sa akin, baka matulungan ko. Oo nga. Pati po yung Oo nga eh, no? Kaya pati po yung problema hanapin ng natin. pamilya. Totoo yan. Ako napakarami kong ganyan dito. Marami ang nawawala na yan. Hindi ko pa nga nabibigay sa iyo kasi Saudi Arabia din yon. Andito yung mga papeles sa akin. Actually, alam niya naman na nag-asawa yung kanyang asawa. Pero ang hinihingi niya atay sustento doon sa anak niya na pinag-aaral. Yun. Yan lang ang sinasabi niya. Ay, baka lumapit na po siya sa akin. Yun po yung babaeng sinasabi niyo na humihingi ng sustento sa mga anak. Ay, dahil binigay ko yata yung number niya. Oo. Nakarating po sa akin. Dahil yun pong asawa niya, parang may sakit po yung asawa. Hindi nagsasabi sa kanila. Kasi sabi ata, nag-asawa din yata ng iba yung asawa niya.
Ano pangalan? Wala, kasi po pinunta. Yun po ba yung anong pangalan? Sa dami po na. Oo nga eh. Pangalan. Ipapadala ko sa'yo ulit Nasa para RR makita mo. Nasa RR po yun. Sa RR yata nakadestino yun. Ngayon, nung pinuntahan ko po doon, may sakit po. Ayaw niyang pasabi sa asawa niya na may sakit siya. Na siya po, namamagana yung katawan niya. Nasa ano din po siya. Ayaw po niyang iparating. Kaya hindi na po ako nag-message sa asawa dahil ayaw po niyang mag-alala. Naku, mahirap din naman yun na umaasa yung pamilya. Akala nila na paano lang din, ano? Yun. Sige. Naku, napakadaming Kasi po hindi nga siya ganyan. nakakapagtrabaho. Eh, sino kumakalinga doon sa lalaki na yon? Nasa ano po siya doon sa kanilang accommodation sa kumpanya. Sige. At ipapaalam din natin sa kanya, ano po. At siguro yung iba, ipapalagay ko sa iyo sa ano mo, account mo para makita mo din kung ano na ba yung natulungan natin at ano na yung humihingi ng follow-up, ano? Opo, sige po, para ano po, tsaka kung may number po sila, pakisama nyo po dahil madali pong gawa sa Jeddah nga po, marami akong itong buwan na to, marami yung pauwi, gawa ng tinawagan ko yung mga amo. Hindi po, ayaw po silang pauwiin. Eh, bago magpasko po, natawagan ko pong lahat yung mga amo at nangako ngayong buwan na tong January, papauwiin po silang lahat. Aba, naku dapat alam mo, i-organize din natin yung mga tao na yan, na nagsisibalikan, para at least alam nila paano naman sila in support sa other naman, na makatulong din sila, Opo. Pero siguro po pag ako umuwi, marami po magkikita-kitan lahat. Dahil Oo nga. nagabang lang po sa Facebook. Baka sa February na yan. Naggabang po sila sa Facebook kung kailan ako uuwi. Oo nga. Sige, abangan natin yan, ma'am? Abangan natin. Baka February yan. Ang tingin mo? Po, panggat di po tapos yung kaso ng mga nasa akin, hindi po ako makakapag-desisyon na gawa ng... Kasi may mga hearing pa yan, mahihina po loob nila pag meron pong matok, natatakot sila, ganun po. So, ma'am, yung Kaya, Saudinization hindi ko ba, ano na maliwanag. nangyari dyan? Yung crackdown na tinatawag nila, okay na ba yan? Sa Saudi? Patuloy pa rin po. Paano yung mga nasa iyo? Wala nang mga papeles? Okay pa rin? Yun po, sinuko ko. Yun nga po tinatanong ko Sabi ko, ito naisuko ko na sa Jawa, sa ATMIM. Hindi po, may mga papeles po lahat na hawak sa labor. Pag may papers sa labor, mukhang hindi Sa naman. labor, wala po. Opo, pag pinakita po yun sa wala pong problema yun. Kaya nga po, hindi ako kumukupkop nang hindi ko po dinadaan sa gobyerno nila. Tama, very Kailangan po good. idaan ko sa kanila, para hindi po kami magkakaproblema. Dahil yung gobyerno naman po nila, tutulong naman po sa amin. Oo nga, sabi nga nila. Bukod sa Pilipino, meron kayong hawak na ibang mga nationalities. May ibang nationals pa kayo na hawak. Wala po. Yung mga may problema po. Yung pagkaibang lahi po, katulad ng mga Indonesia, yung mga gantong lahi. Ako na po yung ako na yung nakikipag-usap na lang sa kanila. Okay. O, sige, ma'am. Oo, thank you very much, ha. At sana maraming salamat din po. Ma'am, dapat mag-gremlins ka. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po, Happy New Year Dapat dyan. dumami ka, Mabuhay po magparami kayong ka. lahat. Opo. Sige po. Salamat. Okay, mga kaibigan, narinig naman natin ulit ang ating kapartner mula sa Saudi Arabia. Yan. At yan po ay taus-puso po silang talagang tumutulong sa ating mga kababayang OFWs. Lalong-lalo na po yung mga kababaihan na talaga namang kakaiba ang sitwasyon. Ayan. Kaya lamang po, may limitasyon din ang pagtulong ng ating mga kababayan dyan dahil alam niyo po ang Saudi Arabia ay sobrang laki o lawak ng kanyang nasasakupan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to!
Sakto, Nay! Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Iparegister na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. And now back to our regular programming. Pinakamalaking bansa sa Persian Gulf ay ang Saudi Arabia na umuuko pa ng 80 o 80% ng peninsulang Arabo. Karamihan ng teritoryo nito ay lupaing desyerto na may kakaunting lugar na may tubig. May populasyon itong 12 milyon. Kakaunti ano po. Karamihan ay Arabong Muslim at iilang mga tribong Bedouin. Ang klima rito ay pabago-bago mula sa napakainit hanggang napakalamig. Ang taglay-init ay magmumula Marso hanggang Setyembre, samantalang ang taglamig ay mula Oktubre hanggang unang bahagi ng Marso. Ang mga pangunahing lungsod ng Saudi Arabia ay ang Riyadh, Dammam, Jeddah, Mecca at Madina. Ang Riyadh ang punong lungsod at sentro ng komersyo sa bansa. Samantalang Arabo ang pambansang wika, ngunit laganap ang pagsasalita ng Ingles. Ang pinamumuno ng Saudi Arabia ay Hari Fahd bin Abdulaziz o Abdullah ibn Abdulaziz. Kinilala siyang hari at pinunong espiritual. Walang konstitusyon ng bansa, ngunit ito ay pinamumunuan ayon sa batas Islam o Sharia. Ang mga rapatang sibil at pampolitika ay nakabatay sa Quran at sa Hadith o mga pangungusap ng Propetang Muhammad hinggil sa mga karapatan at tungkulin. Yan ang Saudi Arabia, ano po? At mga kababayan, mahalaga rin sa kagalingan ninyo, lalo-lalo sa mga contract workers o yung maging ang kaligtasan po ninyo ay mahalaga sa amin. Ano po? Kaya't dapat alamin natin ang kultura at lipunan sa bansang inyong pupuntahan. For example, Saudi Arabia. Dahil sa Saudi Arabia ay napakaiba po pala talaga niya. Iba ang kultura niya, kakaiba talaga siya. Kaya't bago pa man kayo pumunta sa Saudi Arabia, ito po yung ilan pa po naming tips sa inyo. Tandaan po ninyo, mapagpasya ang relihiyon sa Saudi Arabia. Ang buong bansa ay Muslim. At hindi nito pinapayagan ang pampublikong pagsamba na kahit na anong relihiyon maliban sa Islam. Yan po ha. Kaya kung kayo ay paalis, meron kayong mga daladalang mga estampita, meron kayong dalang mga religious materials, wag na po ninyong dalahin. Meron nga pong napauwi din na babae pa naman to. Meron siyang tattoo na krosipiyo. Hindi po yung pinayagan at pinauwi po ang babaeng ito. Ang Islam ay isang pamamaraan ng pamumuhay na nagtatakda ng mga kaugalian, asal,
relasyong pampersonal at mga batas ng Estado. Saudi Arabia ito, ha? Ang mga gawaing lumalapastangan sa Islam ay pinarurusahan. Kahit na ito ay ginawa pa ng mga dayuhan. O kung kayo pa yung mga OFWs at sumira kayo sa mga patakarang ito, ay may kaparusahan yan. Ang mga pulis pang relihiyon o mutawa, yan po ang tawag nila, mutawa, ang nagpapatupad ng pagsunod sa relihiyon at nagpaparusa sa mga nagkasala. Ang batas Islam o Sharia ay naiiba sa kanluraning konsepto ng batas at hustisya. Ang pagnanakaw ay nangangahulugan ng pagputol ng kamay ng magnanakaw. O tandaan po ninyo yan, ha. Samantalang pinarurusahan naman ang pagpugot ng ulo ang mga kasalanang pagpatay, pakikiapid at panggagahasa. Hinango mula sa mga sagradong babasahin ang batas Sharia na nagtatakda ng mga tungkuling moral, pambatas at pangrelihiyon. Hindi ito nagbibigay ng anumang pagkakaiba sa tatlong nabanggit. Sakop nitong lahat mula sa pagkain, relasyon, sa pamilya, pagdarasal, pagmamana at mga krimen. Itinuturing ang krimen na pagkakasala sa Diyos at komunidad. Ang hinala o sabi-sabi ay maaaring maging dahilan ng pagkakakulong. Kaya po sabi ko sa inyo, yung chismis dito ay may pagkakakulong. Alam niyo po yon? Dito sa atin ay ang chismis medyo pinababayaan lang natin. Pero sa kanila, yung mga ganyan ay pinaparusahan. Dahil sa bilang ng mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipino na ang ilan dito ay nauuwi sa pagpugot ng ulo. Matatandaan natin, isa na namang kababayan natin itong bago matapos ang taon ng 2014 ay may pinugutan na naman ng ulo. Makabubuti sa contract worker na malaman ninyo ang sistemang pambatas sa Saudi Arabia. Kaya doon sa mga kababayan natin na nagsisitawag sa atin, mag-ingat-ingat po tayo. Lalong-lalo na sa mga nag-run away. Naku, yung pati, alam nyo ba, na kapag ang isa isang kriminal ay kinuha ng isang tao, halimbawa pinatuloy mo sa bahay mo, may kaparusahan din po yun. Kaya tatandaan natin parate na tayo ay wag na wag mag-run away. Tayo po ay kumontak sa ating mga embahada dyan sa mga inyong post. At doon sa ating tumawag na OFWs, ibinigay ko na yung numero mo doon sa partner natin sa Saudi Arabia, sa Sampilak. So, tandaan po natin mga kaibigan at kakampi ko, ang pupuntahan nating bansa ay may iba't ibang kultura at lipunan na dapat nating tatandaan. Yan, ha? At most especially yung mga pupunta ng Saudi Arabia, lalong-lalo na kung ikaw ay babae, mag-ingat tayo kasi iba ang kulturang Islam sa kultura natin dito sa Pilipinas. Yan po ating mga paalala para sa inyong lingkod at para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Mission accomplished! At yan po ang ating Mission Impossible sa Sabadong ito. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap, may solusyon dito lamang sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli,
Ito ang babaeng migrante, may kakampi ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisisi.